Bago tayo mag-start, basahin na muna natin agad yung ating text for today. It's in Acts 16, verses 11 to 15. Okay, that's Acts 16, verses 11 to 15. Sabayan nyo ako, I'll be reading from the ESV. Verse 11. So setting sail from Troas, we made a direct voyage to Samothrace, and the following day to Neapolis, and from there to Philippi, which is a leading city in the district of Macedonia and a Roman colony. We remained in this city some days, and on the Sabbath day we went outside the gate to the riverside, where we supposed there was a place of prayer. We sat down and spoke to the women who had come together. One who heard us was a woman named Lydia from the city of Thyatira, a seller of purple goods, who was a worshiper of God. The Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul. And after she was baptized, and her household as well, she urged us, saying, "If you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay." And she prevailed upon us. Manalangin tayo sa Diyos. Panginoon, salamat po sa salita mo muli na pinagkalob sa amin sa umagang ito. Ang dalangin ko, Panginoon, na pagpalain mo kami sa mga katotohanan na maipapahayag ng iyong lingkod sa umagang ito. Kayo po, Panginoon, ang manguna sa aming mga kaisipan at magbukas ng aming mata at puso, Panginoon, ng maunawaan namin at mapagpala kami, Panginoon, ng iyong salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating, itutuloy pa rin natin yung tungkol sa topic na sinimulan ni Anton. We've been, sinimulan na rin ibang mga preachers about the sovereignty of God. Sa Tagalog, ang tawag natin yan ay sangkapangyarihan ng Diyos. He is the all-powerful God. Nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. Alam niya ang lahat. Kontrolado niya ang lahat ng bagay. Walang makakalagpas sa Kanyang kamay. And this, sa parting ito ay tungkol sa buhay naman ni Lydia. This is the conversion of a businesswoman, Lydia of Philippi. Sa Tagalog, ang pagkakatatag ng Lydia's Lechon sa Pilipinas. Hindi naman. Okay? Importante yung Philippi. Kasi doon nagsimula yung pagbasok ng Christianity sa ka-Europahan. No? Macedonia pa ang tawag nun. No? And it played a very important role in the life and the ministry of Apostle Paul then. He also had an effective and lasting ministry in the lives of the believers in the Lord Jesus Christ sa Philippi. Kung makapapansin nyo, yung sulat ni Pablo sa Philippi, halos konti lang talaga ang in-address na issue doon. More on pag-encourage. Parang maganda ang pagkakaano ng Philippians. Doon din sa Philippi ay makikita na pag nung in-excavate daw nila yon, nakita na ang mga doon ay matatag ang paglago ng Christianity doon. The monuments of Philippi exemplify various architectural types, and yung nagre-reflect din ito ng mga development ng architecture nung panahon ng early Christian. So makikita natin sa sulat ni Pablo sa Philippians ay pinakita niya ang kanyang gratitude for the affection at pati na rin yung financial assistance ng mga banal at pinabanal sa Philippi na in-extend sa kanya during his second missionary journey at kahit na yung imprisonment niya sa Rome. Pero ang church doon sa Philippi at ang paglaganap ng Christianity doon ay nagsimula lang sa it started really small. It started in a small prayer group. May kasabihan nga tayo, great things start from small beginnings. Growing up, reach early 4-year days. Okay? Milo. Pero pa tayo ngayon, Walang masyadong Hudyo sa Philippi. Hindi naman din siguro dahil, kasi may Roman colony siya, so military city yon.
Pero kaya maliit din lang dahil walang synagogue or walang masyadong synagogue doon. Therefore, yung few women would just meet in a quiet spot by the river's bank. Kahit sino mapadaan doon, hindi mapapansin na yon isang gathering talaga, isa ng mga Hudyo. Marahil mayroon lang tent or mayroong shed or baka wala din. Basta nagagather lang ang mga kababaihan doon. Doon narinig nila Paul yon at pumunta sila doon. And yun nga, dininig sila, nagsalita si Paul, dininig sila. And then doon na-convert si Lydia. These women will go to the meeting place sa umaga at they will mingle with one another and pray. At yun nga, doon nasimula na maligtas ang isang nagngangalang Lydia. Kaya ang title ng sermon ko ngayon ay ang Paglalala ng Diyos sa kulay lilang landas ni Lydia. Puro L, di ba? Ang paglalala ng Diyos sa kulay lilang landas ni Lydia. Kasi yung purple, yung kulay nung binibenta niya, negosyante ito si Lydia. Siya ay nag-aano ng purple fabrics. At mahirap may certain na klase ng mollusk or shell something na kailangan i-dive pa at durugin something ito, yung essence noon, at may iba pa silang inahalo para magkaroon lang ng gantong klase ng produkto. Ito ay binibenta sa mga mayayaman na mga royalties lang na minsan nakaka-afford dito. So sa panahon natin ngayon, ito yung katsa. Hindi. Versace? Wala akong alam yung Versace? Basta mamahalin ang binibenta niya. So medyo may si Lydia. No? Nakatira siya sa Thyatira, hindi doon sa Philippi. Medyo sa malayo pa. So most likely, si Lydia ay naandun lang para i-dispose niya. Ibenta niya ang lahat ng mga paninda niya or baka may store siya doon at doon niya binibenta para sa mga tao na nandun. Pumunta lang siya doon talaga for that specific reason na magbenta. And then, yun nga, dahil alam niya na may gathering doon ng mga women, so siya ay worshiper of God, sinabi dito, so pumunta siya doon sa gathering. And then doon niya na-meet si Paul. Ang dalawa lang ang puntos ko ngayon. Una, God is sovereign over circumstances. At ang pangalawa, God is sovereign over people's hearts. Makapangyarihan ang Diyos o kontrolado niya ang lahat ng circumstansya o pangyayari at kontrolado rin ng Diyos kahit ang puso ng tao. God is sovereign over circumstances. He is sovereign over opportunities. He is sovereign over hindrances and even over choices. God still controls them. Okay? Kahit na maraming choices dyan, 100 choices, God still limited it to 100 choices. Para dun ka lang. Nung nagtuturo ako sa preschool, may tinuro sa amin na limited controlled choices na kung sinasabi nila. No? Hindi mo siya bibigyan lahat ng choices, pero limited lang para may learning na mangyayari. So, parang ganoon din ang inuna ng Panginoon sa atin. Pero gusto ko makita ninyo dito ang sangkapangyarihan ng Diyos sa pangyayari sa buhay ni Lydia. Tingnan niyo, para maligtas si Lydia, kailangang magkatagpo sila ni Pablo. Pero para magkatagpo sila, kailangan madala si Pablo sa Philippi. Pero, una sa lahat, siya muna ay dapat pagbawalan sa Bithynia. He must also be silenced in his journey through Mysia. He must be brought to Troas, and then he must makailangan mapunta sa Troas at dahil yun yung matabi sa dagat. Doon sa tabing dagat, doon siya nakapagmuni-muni at nakita niya ang kabilang siguro lupain ng Europa. And then kailangan niya makatulog para makakita siya ng pangitain, paipakita sa kanya ng Panginoon ng pangitain. And then he must be prompted to cross Macedonia. And then dahil doon siya ay
babiyahe sa isang barko at kailangan ng barkong yon ay bound for Samothracia. And kagaya na wala talagang ibang dapat puntahan kundi doon kasi lalagpak yun sa Neapolis. At dahil sa Neapolis na, mapupunta na ngayon siya sa Philippi. At wala siyang ibang direksyon na matataha kundi paroon lang. He must be there at the very time na si Lydia ay naroon din. Kasi si Lydia sa ibang lugar, teatro siya. So nakita nyo, kailangan mahadlangan si Pablo, kailangan mapunta siya sa, kailangan niya magkaroon ng pangitain, kailangan para lang magkatagpo sila ni Lydia. Kinailangan niyang mahimok, then na mangaral, nung naandun na siya sa Philippi, at pumunta doon sa gathering na yun, may magbalita sa kanila na may gathering doon ng mga women during Sabbath para makapangaral si Pablo. Because God is sovereign and God ordains that Lydia should be saved. Nais ng Diyos na maligtas si Lydia. Nais ng Diyos na si Lydia ay makasumpong ng kaligtasan, na hindi lang siya sumasamba sa Diyos, kundi maligtas ang kanyang kaluluwa. Isang bagyo lang, sa paglalayag ni Pablo, madidelay na si Pablo. Hindi na sila magpapang-abot ni Lydia. So pati bagyo, hinawakan ng Diyos. Ganon ka makapangyarihan ang ating Panginoon. Pati yung paglalayag, yung naglalayag, yung mga timon ng barko. Pinili ng Diyos bago pa ipanganak si Pablo na yun ang para madala talaga si Pablo sa destination niya. Or, isang customer lang ang mag-message kay Lydia na, hey, pwede pa-deliver na lang ng purple linen dito somewhere, gano'n. At lumiko na si Lydia, hindi na sila magtatagpo. So, pati yun, hinadlangan. Buti na lang, hindi talaga pinaimbento ni Lord yung cellphone that time. Kasi baka si Lydia. Lahat ginawa, nilatag ng Diyos dahil siya ang may control sa lahat ng bagay. He is sovereign over opportunities. He is sovereign over hindrances. And He is sovereign over people's choices din. Ultimong labok nakakagat kay Lydia. Pinigilan ng Diyos. Kasi pag nagkasakit siya, hindi na siya makakapunta doon. Kasi gusto ng Diyos, maligtas siya. Ganon din ang ginawa ng Panginoon sa atin. Lahat. Nilatag niya. Lahat ay inayos niya para ikaw ay maligtas. Everything was done so you would come to the Lord. Everything was prepared so you would come to the Lord. Imagine how many different threads were interwoven para mabuo ang fabric ng providential conversion ni Lydia. Sa kasong ito, ang Diyos ang namahala at siya rin ang nag-overrule sa lahat ng bagay para lang ang babaeng ito at si Apostol Pablo ay maging nasa isang lugar at the same time. Everything in God's providence is working together for the salvation of the elect. Kung ililigtas ka ng Panginoon, walang makakahadlang. God saves whomever He wants to save, and nothing and no one can stop Him. Imagine what God's messenger for you, ikaw mismo. Kung ikaw ay ligtas ngayon, kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, imagine what God had to do doon sa messenger mo na nag-share sa iyo ng mabuting balita. He had to go through para lang maligtas ka. Imagine how much they had to lose para lang marinig mo ang mabuting balita. Baka yung mga nag-share sa iyo ng mabuting balita, yung nagdala sa iyo sa church, nagpakilala sa iyo sa Panginoon, they lost sleep. Even money. Maybe, yung iba naligaw para lang magkatagpo kayo at maligtas ka. Some have even had to lose a loved one para lang maka-attend ka sa funeral service and hear the preachers preaching of the good news.
God is in control of everything. Some had to be in a tragic accident or sicknesses para lang ma-attend to sila ng isang doktor o nurse na kailangang iligtas ng Diyos. Some had to be locked in the CR para lang makarinig ng mabuting balita at mapanalangin. God will do everything para maligtas ang nais niyang iligtas. God is alive and He is working every day. He's not trying to save His elect. Hindi niya sinusubukang maligtas ang mga tao. Nililigtas niya dahil nais niyang maligtas sila. He is saving them because He said so. He promised so. Sinabi ng Panginoon, and this is the will of the Father who sent me, that I should not lose nothing that the Father has given me, but that I raise them up on the last day. Ang kalooban ng Ama ay mailigtas ang lahat ng ipinikaloob niya sa Panginoon. So kung ibinigay ka na ng Ama sa Panginoong Jesus, hindi ka mawawala sa Panginoon. At ang pagbibigay na ito, ang pag-aatang na ito ng Ama kay Jesus has been done bago ka pa ipanganak. In John 6:39, it's what it says. And this is the will of the Father who sent Jesus, that He should lose nothing of all that the Father has given Him, but that He raises them up on the last day. Katulad ng woman who lost her coin, pinagbali-baliktad niya ang lahat sa bahay niya, mahanap niya lang yung nawawalang coin. Ganon ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Ganoon ang biyaya ng Panginoon. God's love and grace, it chases us down. It fights till we are found. It is willing to leave the 99. And there's no shadow it won't light up. There's no mountain it won't climb up. There's no wall it won't kick down. If God has written your name in the book of life before the foundation of the world, God can also shake the very foundation of the world just to save you. Gagawin ito ng Panginoon so that none of us will be lost. Ititipunin niya at kukunin niya at igagather niya ang lahat ng niligtas niya na ikinalat niya sa buong mundo, sa buong sangkapanahunan, sapagkat ang Diyos ang siyang Diyos ng sangkapangyarihan. He is sovereign. He is sovereign over opportunities, over hindrances, over choices. Oh, how sweet it is to worship a God na pinakamakapangyarihan sa lahat. Lagi natin naririnig walang aksidente. Hindi aksidente na nandito ka. Yes, sa pananaw nating tao may aksidente. Pero sa Panginoon, everything has been planned. Everything ay nagpi-play out sa kung ano talaga exactly ang plano ng Panginoon. Because God is sovereign over circumstances. Hinihiblan niya ang lahat. Kagaya ng paghihiblan niya sa tatahaking landas ni Lydia para lang maligtas siya. Lahat nilatag niya, pati ang pangyayari at ginawa at kailangan magawa at mangyari sa buhay ni Pablo para magkatagpo sila. Dahil may plano ang Panginoon sa puso ni Lydia at sa bayan ng Philippi. Not only that, sa paglalala ng Diyos sa kulay lilang landas ni Lydia, not only God is sovereign over circumstances, but God is also sovereign over people's hearts. Mababasa natin diyan sa ating text that God opened Lydia's heart. Hindi talaga tayo ang nagbubukas ng puso natin sa Panginoon. Diyos ang nagbubukas ng puso natin. Siya ang nagdidesisyon. Just like
other illustrations of the Bible patungkol sa ating regeneration at conversion, it is God's decision every time. Yung pagiging born again, kinumpara siya sa natural birth. Ang pagkapanganak ay hindi desisyon ng ipinanganak. So ganun din ang pagiging born again. Hindi ito desisyon ng na-born again. Kaya we don't believe na nagpa-born again ako. Kasi wala namang baby na nagsabing, nagpaano na ako, nagdesisyon na ako na lumabas. Hindi. Ang nagdidesisyon is outside the baby. Ganun din ang pagka-born again natin. Hindi tayo nagpa-born again. We have been born again. The Spirit, the wind blows wherever it wants to, and so is the Spirit of God. Pupunta ang Espiritu kung saan niya nais. Ang pagbabago at pagbubukas ng ating puso ay desisyon ng Diyos. At wala siyang pinipili, wala siyang tinatangi. There is no hopeless sinner in God's eyes. Wala. Kahit pinakamalalang makasalanan, kaya niyang buksan ang puso para sa kaligtasan. Kahit yung pinakamalupit na hari, He holds the hands and the hearts of the kings. Siya nga ang nagluluklok at nagdedethrone sa mga presidente at mga leader ng mundo. Lahat ay hawak ng Panginoon. Yung isang taong self-righteous, mahirap paligtas yan sa pagtiningnan mo. Self-righteous kasi. Para sa atin, napaka-imposible ng maligtas ng taong yan. Ngunit ang Diyos na kayang palusutin ang kamelyo sa butas ng karayom ay kaya ring gawin ng taong ito na makita ang kanyang pagkahampas lupa at pagkamakasalanan at maipagtanto sa kanya ang pangangailangan niya ng katuwiran ng Diyos na makakamit lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Walang imposible sa Diyos. Magagawa ng Diyos na buksan ang paningin ng taong ito upang makita niya ang sarili niyang kabaitan ang siya mismong hadlang para sa pagpasok niya sa kaharian. Higit sa nalalaman niya, magagawa rin ng Diyos na maparamdam sa taong ito ang mismong sarili niyang kabutihan ay kasing laking balakid din na tulad ng kahit anumang kasamaang magagawa ng ibang tao. So si Lydia, siya ay sumasamba na sa Diyos. Pero kailangan pang mabago ng Panginoon, mabuksan ng Panginoon o ng banal na Espiritu ang kanyang puso. More than changing hearts, ewan ko, parang parehas na naman ito yung convert and change. Pero, ewan ko, siguro iba pa yung convert. He changes hearts, iniiba niya yung affection natin, pero He also converts it. Conversion includes a change in behavior, but it goes beyond behavior. It is a change in our very nature. It is such a significant change that the Lord and His prophets refer to as the rebirth or regeneration or the change of heart, the renewal of mind. Nagtrabaho po ako sa isang semiconductor company na gumagawa kami ng IC. Yung IC na yan, nagsimula yun sa isang maliit na chip. Parang yung malaking na lang ang size niya. Yung square yon. And then sa loob na pag microscope mo, maraming mga pads doon na may, parang, alam niyo sa radyo, yung may mga parang building, kulay green, na mga ganon. Pinaliit na ganon. And then, ang ginagawa ng machine doon, tinatahian niya yan ng gold thread. Pure, 99.9% gold. Para lang hindi siya magano. So, ginaganon, para magkaroon ng iba't ibang circuit. Kunyari, yung command for copy and paste, pwede magawa doon sa chip na yan. Kasi nilalagay yun sa mga computer para magawa yun. And then, para magagawa naman yun ng ibang command, like paglalagay ng gradient sa isang letter o sa isang shape, gradient na kulay, iibahin lang yun. I-program mo lang yung machine para ibang paths naman ang matahin ng gold and then makagawa na siya. No? Pagka yung mga operator noon dun sa company namin ay kailangan gumawa na ng ibang klaseng IC, ay tatawagin kami mga technician na sasabihin nila, Edson convert naman itong machine na to into, may mga code yun, itong TR blah blah blah.
And then yun ang gagawin ko. I-convert ko yun. It's the same machine, it's the same ko-convert ko lang, ayusin lang yung kung saan ilalagay ng machine yung pag-ano ng thread. Ganun, parang kinukumpara ko doon yung nangyayari sa atin. It's the same tayo, pero may ginawa sa loob. Si Lydia, hindi naman niya kinailangan magbago dito ng pagkatao niya. Tingin ko tinuloy niya pa rin yung business niya. No? Hindi ko alam kung tinawagan naman siya from Philippines to come up with another business. Hindi ko alam kung yun yung dahilan ba't may Lydia's lechon dito. But I don't think na nagbago siya ng ginagawa niya. I think what the Lord did was change Lydia's heart. Now she became aware that what had been hers before her conversion, like yung tahanan niya, yung business niya, yung possession niya, ay ngayon, lahat ito belongs to the Lord. Kasi yung mapapansin mo, yung bahay niya, pinagamit niya din kila Pablo at Silas. Sa mga susunod na spoiler alert, alam na kung sino magkasaramon dyan, papagamit ni Lydia yung bahay niya. In-accommodate niya yung dalawa, and then nagkaroon sila ng Bible study doon. Even yung business niya, nag-support din siya sa mga kila Pablo. So may bago na siyang purpose doon sa business niya. And that is to serve Him. She has a new satisfaction, and that is seeking to be effective and successful in order to glorify the Lord. Lydia, bago siya ma-convert, is already worshiping God. But now, Lydia's worship is not just a day off of her busy week or a few hours of prayer meeting or Bible reading. Her worship now is her new life. Buhay niya na yun. Hindi na ito yung isang certain hour lang, certain day. Kundi yun na ang buhay niya. Her heart has been converted. Lahat ng ginagawa niya na ngayon ay para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Whether siya ay nag-aalaga ng kanyang mga anak, whether siya ay nasa trabaho, whether siya ay nagbebenta ng mga purple linen, whether siya ay nagbabiyahe, she is all doing it for the glory of God. Kasi yun na ang purpose niya, to glorify God. The good thing about God opening our eyes, making us see worship as a lifestyle rather than a certain amount of time spent for doing it, is that it keeps us humble. It keeps us humble. Kasi kung ang worship, kagaya kunyari si Lydia, worshiper naman talaga siya, kung ang worship is just 2 hours or 3 hours a day, or in a week, ang dali lang gawin nun eh. Diba? I can pay attention to the preaching and really sing with all my heart for 2 hours. Diba? And then you can say, I have done it well. Pero pag every day is worship, then you will fail. Kasi maano ka, and then that will keep you humble. And then sabi mo, Lord, I need your grace to be able to worship ng maayos. Then wala tayong room ngayon to be proud or maging mababa ang tingin sa iba because they were not able to make it this Sunday. Diba? Because we know na ang worship ay hindi lang napapaloob doon sa 2 or 3 hours na yun. Or doon sa isang kompletong kanta. Or sa isang pagbabasa ng Bible. We know that worship is a lifestyle. Because we know that worship is our life now. We now live by grace. Sa biyaya lang ng Panginoon. Kaya nga bukang bibig ng mga Kristiyano, sa biyaya lamang ng Panginoon. At bakit naging ganun si Lydia? Because God converted her heart. If anybody's heart turns to God, God has turned the heart. Kaya ka lumapit sa Panginoon dahil pinalapit ka ng Panginoon. Sinabi rin ni John that we love God because He first loved us.
Hindi mo naisip yan na mahalin ng Diyos. Hindi ikaw ang may idea niyan. Hindi ikaw ang unang nakaisip niyan. Naisip yan ng Diyos and He gave you a new heart so that you will love Him. Kaya walang room for being prideful here. It is God who initiated everything. If your heart at this moment is getting really serious about God, it's not you. It is God who is doing it. Lydia's name appears in Scripture only twice. Parang siya yung first Gentile convert sa Europe and the first believer to open her home as a worship center para sa mga Kristiyano sa continent na yon. And this benefited not only Paul and the early church, but also the lives of future generations of believers. Ang realidad ng sangkapangyarihan ng Diyos ay kakilakilabot para sa mga hindi mananampalataya. Diba? Yung realidad niyan, sa mga hindi mananampalataya, natatakot sila na ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. Kaya nga ang ginagawa ng mga unbelievers, they'd rather not believe God. Thinking na kapag hindi na sila naniniwala sa Diyos, iniisip nila, then wala na akong pananagutan sa Diyos. Pero hindi. Because nakakakilabot sa kanila ang katotohanan na ang Diyos ang sangkapangyarihan. Ngunit para sa atin ng mga pinili, ang sangkapangyarihan ng Diyos, ang sovereignty ng Panginoon ng Diyos, ay sweet aroma. Ito ay makahalimuyak na kapanatagan ng kaisipan. Ito ay kapayapaan sa puso. Ito ay maginhawang pag-asa. Sapagkat bagaman hindi man natin talastas ang mga bagay-bagay at kinabukasan, alam natin na ang ating Diyos ang siyang may hawak ng mga bagay-bagay at ng ating kinabukasan. We may not know about tomorrow, but we know who holds tomorrow. It is a sweet thought that everything is in God's hand, and He loves us. He makes all things work together for our good. So whatever happens, wherever God takes us, it is good, it is sweet, it is well, it's good and well for our soul. I'll end with this. This is a hymn. It says, "When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ, yes, He has, regarded my helpless estate, and has shed His own blood for my soul. My sin, oh the bliss of this glorious thought, my sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, O my soul. O Lord, haste the day when my faith shall be sight, the clouds be rolled back as a scroll. The trumpet shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul." Sana sa umagang ito na-encourage ko kayo sa sangkapangyarihan ng Diyos. He is sovereign over circumstances, and He is sovereign over the hearts of men. Saglit po tayong yumuko at manalangin. Lord, madalas po sa aming buhay, kapag hindi namin gusto ang pangyayari, we think na wala na sa kontrol mo ang lahat ng bagay. But I praise you, God, na sa salita mo, Panginoon, we can be comforted that you hold everything into your hands, Lord. That there is no vagabond molecules in the universe. Everything is under your hand. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang mga puso namin ay maging payapa, Panginoon, when things are out of our hands.
when we cannot control something, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na magpakumbaba, Panginoon. At makita na Ikaw ang Diyos na nagsulat ng pangalan namin, Panginoon, sa aklat ng buhay. At Ikaw rin, Panginoon, ang magsusustain sa amin. You are the author and the finisher of our faith, and nothing can pluck us out of your hand. Bigyan mo pa kami, Panginoon, ng dagdag na pananampalataya para panghawakan niya. Salamat, Panginoon. Salamat sa katotohanan na yan, na Ikaw ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan sa mundo. You are King of Kings and Lord of Lords. Nasa iyo ang sangkapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus.